In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, pray ng Panginoon. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa James chapter 4, verse 6. James chapter 4. Ayan. 4:6. Sabi rito, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, o yung sa mababaw na Tagalog, mayabang. Ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba, o yung humble. Okay? So ang title po ng ating pong pagsasalu-saluhang mensahe ay pinamagatang Inquiring of the Lord. Okay? So pag sinearch po natin yung inquiring, kanina po ay tinype ko po, ano ba tong inquiring? Para nag-i-inquire ka. Okay? Inquiring. Ayan, nagtatanong. No? Inquiring of the Lord. Nagtatanong tayo sa Panginoong Diyos. So sabi rito, the Bible says that God gives grace to the humble, but He rejects, may S, the proud. Nire-reject niya yung talagang mapagmataas. So God is against the proud. Okay? Ayaw ng Panginoon na proud o yung mayabang, yung nagmamalaki. No? At ito po yung ating pag-aaralan sa gabi pong ito. What is pride? Ano ba itong pride na ito? So, the first creation, mga kapatid, ang sabi rito sa ating pag-aaralan, the first of God's creation who had pride, no? Kilala niya ba to? Is the one of the chief, pero chief angels po. Chief angels po ito ng Panginoong Diyos. At ang pangalan niya ay si Lucifer. So meron bang itong Bible verse? Matatagpuan. Okay, basahin po natin sa Ezekiel. Sa inyo po yung mga Bible sa Ezekiel chapter 28, verse 12 hanggang 17. Ayan. 28, 12. Ayan. So tao, sabi rito, verse 12, itangis mo ang sasapitin ng hari ng Tiro. Sabihin mo ito ang ipinasasabi ko. Ikaw ay larawan ng kasakdalan, lubos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan. Take note, lahat po, no? Pwedeng tawaging maganda, lalaki man o babae, no? Kasi lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda. Okay? Hindi lang po pambabae ang maganda. Magandang lalaki. Okay, tuloy po tayo. Ang ganda mo'y walang kapintasan. 13, tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin, sardio, topasyo, at diamanteng nagniningning, berilo, onise, at hasping walang kahambing, sapiro, esmeralda, at karbungko. Ginto ang iyong enggasto, at ang pagkaukit dito ay inihanda noong una pa nang isilang ka sa mundo. 14, kerubin ang itinalaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo yung mga batong kumikinang, wala kang kapintasan, mula pa ng isilang hanggang, eto na, sa verse 15, hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Look at the verse 15. Hanggang saan daw? Maisipan. So, ibig sabihin, nagmumula talaga lahat sa isip. Okay si Lucifer that time, pero nakaisip siya ng hindi maganda. 16. Nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan. Ayun. No? So, sabihin, umangat-angat itong si Lucifer.
natuto siyang sumuway ngayon, no? At ang sabi rito, ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok, pinalayas ka ng kerubin na kinatatayuan mong mga batong kumikinang. And verse 17, ito na po yun. Naging palalo ka o naging mayabang ka dahil sa iyong kagandahan, no? Si Lucifer. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Itong nangyari sa kanya. Dahil nagmataas siya. To be continue, kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Amen? So napakaganda po ng ating pong nalaman dito po sa Ezekiel chapter 28 verse 12 to 17 na bilang example, no, ni Lucifer na nagmataas at naisipan niyang magmalaki dahil medyo dumadami na ang kanyang nalalaman, natututo na siya, no? At namumuhay na siya sa kasalanan. Sarili niya na ang gusto, hindi na Panginoong Diyos ang nagahari sa kanyang puso. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap, mga kapatid. No? Na ang akala natin si Lord pa ang nagdadrive, pero iba na pala. Sarili na pala natin. Kaya nga po napakaganda, mga kapatid, na lagi tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon na tayo ay huwag liliko sa kanan, diretso lang sa Panginoon, no? Lagi tayong babalik sa kanyang linya para hindi tayo magmataas o kung ano man ang ating magawa. Now, because of this splendor and wisdom, he wanted to be like God. Si Lucifer, o tinatawag ngayon, no, na Satanas. Gusto niyang maging Diyos din, no? Basahin natin ang Isaiah. Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 14. Ayan. Ikaw ay nahulog mula sa langit. No? Basahin niyo yung mga Bible niyo. Baka mali ang itinuturo ko, no? Isaiah 14 verse 12 and 14 hanggang 14. Ikaw ay nahulog mula sa langit. Tala sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Palagi mong sinasabi, ito yung sinasabi ni Lucifer, aakyat ako sa kalangitan, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ba? Gusto pa niyang higitan talaga ang Panginoong Diyos. Itatayo ko ang aking luklukan. Ba? Magsasarili siya. Ha? Uupo ako sa ibabaw ng bundok, sa hilaga, sa dakong pulungan ng mga Diyos. Malit na letter dito, no? Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Grabe, no, si Lucifer? Grabe si Satanas. Kaya malalaman natin, no, na ang isang tao ay talagang nakakaranas kung minsan ng matinding pagbagsak dahil hindi niya namamalayan, natakpan na ni Diablo ng pagmamataas at pagmamayabang ang bawat isa sa atin. Napakadelikado po, lalo pag pinupuri tayo ng tao, lalo pag binabanggit ang ating mga pangalan. Dapat po, magpasalamat tayo and ibalik natin sa Panginoong Diyos ang lahat ng papuri. Amen? So, alam natin kung paano bumagsak, no, si Lucifer. So, he rebelled, no, nagrebelde siya. He rebelled against God, bringing with him 1/3 of all the angels in heaven, no? Sumama sa kanya yung 1/3 ng mga anghel sa langit, no? Pati sila syempre bumagsak. Saan po matatagpuan yon? Revelation chapter 12 verse 4. Nang sabi doon, hallelujah, sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Amen? So they are all living now independent of God. Kaya nagtataka tayo, bakit napakaraming relihiyon? No? Dahil ang gusto ni Satan, no? Siya po yung may dahilan niyan
para lituhin sa kaisipan ang bawat miyembro o namumuno. Ganun po katindi mandaya si Lucifer o si Satanas. Kaya magtatayo na ako ng ano, for the sake of ano, bakit ka magtatayo? Ganito ganyan. Para ba kay Lord yan o para naiingit ka lang doon sa kabilang church? Ayan. O naiingit ka sa kapitbahay mo, bakit gusto mo bumili ng malaking TV? Ayan. So, mga simpleng dahilan. Pero ang dinudulot ay pagkakabahabahagi, hindi na nagpapansinan, mga ganyang mga bagay. Ano? So, this is pride, mga kapatid. To live for the self. Pride, mga kapatid, is living separately from God. Yan po talaga yan. Yung mapagmataas, yan po ay nagse-separate sa Panginoong Diyos. Pride started, saan nagsimula? Yung pride started in the heart of Lucifer, who became the devil. Nagsimula po sa puso. Yan ang ibinubulong ni Satanas sa atin araw-araw, na ayaw niya tayo magkaroon ng unity. Tandaan natin, ulitin ko po, hindi takot si Satan sa malaking church. Takot si Satan sa nagkakaisang church. Ayaw niyang nagkakaisa tayo. Ayaw niya. Gusto niya magkabahabahagi tayo para madali tayong mapabagsak. Pero pag nagkakaubog-ugpong-ugpong, may unity, may pagkakaisa, never niyang mabubuwag yan. No? Doon na nga lang sa 12 disciple ng Panginoon, may isang Judas na naghudas sa Panginoong Hesus. 12 disciple yun. May Judas pa. Nagkanulo. So, anong nangyari? Pride. Sa paanong paraan? Sa pagtanggap ng mga pilak ng pera, kapalit ng pagdakip sa ating Panginoong Hesus. Ganun po. Pride din ang nag-udyok para patayin ni Cain si Abel. Marami pa rin. Marami pang pride na naganap sa Bible na talagang nagtulak, no, para bumagsak. Now, sabi rito, si Adam became proud. Naging proud din si Adam. The devil tempted the first man to disobey God, and teasing that man who become like God, no, sa Genesis 3:4-5, and live independently. Sabi rito, only Almighty God, who is the creator of all things, is the one who is independent because he does not rely with anyone. Hindi siya nag-rely ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus, sa kahit na sino. Kanino siya nag-rely? Sa Diyos Ama lamang. Hindi siya dumepende sa kahit na sinong tao, even ang kanyang nanay Maria o si Mama Mary. Hindi siya dumepende dyan. Lagi siya nakadepende sa kung ano ang sasabihin ng Diyos Ama. Doon lang sumusunod ang Diyos Anak, ang ating Panginoong Hesus. Amen? Now, when Adam are the forbidden fruit, he really became independent from God. Ngala, natikman na Naalok ni Eva Ito namang si Adan, sinunggaban din. Nadaya na ng isa So, nagkaiba-iba na. Okay? So, the first sin of man is pride. Yun ang unang-unang kasalanan ng tao. Pride. So, it is going after what the self wants and not God wants. Hindi sa Panginoon yun, syempre. No? Sa sarili nila yun. At minsan, tayo rin, hindi natin napapansin, no? Na lumalaki na pala yung pride natin sa ating mga buhay. Kaya kailangan siyasatin natin ating mga sarili. Baka hindi na si Lord ang naglilid. Baka ang kabila na. So just like God,
Man already has his own basis of measuring what is right and what is wrong according to what he thinks, no? Basahin po natin ang Genesis chapter 3 verse 22. Sabi diyan, sinabi ni Yahweh, no? Sinabi ni Yahweh, ni Lord, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. So, ibig sabihin, that time, nung hindi pa sila nagkakaroon ng kasalanan, hindi pa nila alam yung mabuti at masama. Ibig sabihin, yung relationship nila sa Panginoong Diyos ni Eva at Adan ay talagang ganun na lamang kasaya at kapayapa. Pero inagaw yon at dinaya nila ang ating mga magulang, si Eva at Adan. Na yun ang minana natin, mga kapatid. At ang sabi rito, hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay. At baka hindi na siya mamatay. Yan. No? So, ganun po ang nangyari. So, he is already living apart from God, just like the devil. Tulad ni Satanas. Kaya marami, mga kapatid, no? Kristiyano na, tumanggap na sa Panginoon, pero umaalis pa rin sa piling ng Panginoon. At alam na natin kung sino nakakahatak nun. Ang kalaban. Katulad na rin ng kalaban na si Diablo kapag lumalayo tayo sa Panginoon. Dalawa lang naman yan eh. Masama at mabuti. Sa Panginoon at sa demonyo. Yun lang naman ang pagpipilian ng bawat tao. No? So he is already living apart from God, just like the devil. Indeed, he is independent from God. But he is in the bondage of the power of the devil. Naka-bandage sa gawa ng kasamaan. No? So 2 Corinthians 4:4, babasahin ko po. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ito po yung mga bondage, no? Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. Maliit na letter D. Kaya kung magbabasa tayo, mga kapatid, ano? Lalo sa mga bago, may mapapansin po kayo dyan, maliit na letter D. Diyos. Yun po yung Diyos-Diyosan ng daigdig na ito. Amen? So, sabi pa rito, sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag. Kaya pala tayo, no? Liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino yung larawan ng Diyos? Si Kristo. Sino yung may maningning? Ang Panginoong Jesucristo. Sino may dala ng mabuting balita? Ng liwanag? Ang Panginoong Kristo. Anong dala ng Diablo? Kadiliman. Kasinungalingan. No? Inggit. Napakarami. Pagmamataas. Yan ang mga binulag. Yan ang nagpapabulag kahit na sa mga Kristiyano na. Lalo sa mga wala pang relasyon sa Panginoon, talagang bulag na bulag yon. Tinakpan yun ng kalaban para talagang hindi makita ang liwanag ng Panginoon. Pero praise God, isa tayo sa ipinanalangin ng iba, ng ating mga pastor, no? Para matanggal yung piring na yan ng kalaban at palitan ng liwanag na nagmumula sa Panginoong Diyos. Now, ano ba itong sabi rito pride was passed on to all people. Naipasa po itong pride. Naipasa, no? Itong pride sa lahat ng tao. Pansinin nyo ngayon, kahit Kristiyano na, bakit siya yung umaawit? Pwede naman ako, maganda naman yung boses ko kaysa kanya. Ang pangit-pangit kaya ng boses niya. Kristiyano yan. Wala naman siya sa timing. Ano ba yan? Pride yan, kapatid. Yan yung mga simple na hindi natin napapansin. Napakatsaka naman ng boses na yan. Ang pangit naman mag-preach niyan. No? Hindi yun, kapatid. Ang pinunta natin dito, yung maramdaman natin yung presensya ng Panginoon. Kaya tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon. Hindi naman tayo dumadalo sa gawain ng Diablo eh. Bakit kung ano-ano napapansin natin sa ating kapwa? Tama po ba? Even naman na tayo, may mga kapintasan. Amen? So, pride was passed on to all people. Because Adam did not repent. Ayun. Si Adan ay hindi po nagsisi.
Adam did not repent. This wicked attitude was passed on to his descendant. Ayan, pinapawisan na po ako. Kahit walang electric fan, sige lang. Kasi po ginamit po eh. So Romans 5:12. Okay, Romans 5:12. Ano po ang sabi dito? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Malinaw ah. Pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. May buhay naman ako ah. Ito nga, nakikinig ako ng gawain eh. Ano sinasabing lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao? Ibig sabihin, yung spiritual, yung relationship natin sa Panginoon, yun yung namatay. At kaya tayo tumanggap sa Panginoon, minamahal natin ang Panginoon, no? At sumusunod tayo sa Panginoong Diyos, bumabalik tayo sa relasyon na original na dapat ay ganun naman talaga. Tulad ng relasyon ni Adan at Eva. Yun nga lang, nadali sila, no? Ng pandaraya ng kalaban. Now, so a sinful man is lost in the will of God. Nawala sa will ng Panginoon. Kaya pag hindi will ng Lord ang ating sinusunod, will mo yan. Will natin yan. No? So, ganun. No? So, ano po ang sabi ng Isaiah 53? Isaiah chapter 53 verse 6. Ayan. Sabi rito, sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Tayo yung mga tupa. Minsan nagkakadungis-dungis, minsan naliligaw, nahuhulog sa bangin, no? At ang sabi pa rito, bilang pagpapatuloy, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Punta rito, sa kabila, punta ron, no? Punta sa dating ginagawa. Amen? Ngunit, sabi rito, inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Ayaw mo na? Napaka-bless natin, mga kapatid. Ha? Biruin nyo. Dapat sa atin ipapataw yung parusa na yan. Pero, sobrang inibig tayo ng Panginoon. Grabe. So, he relies on his own ability. Sabi rito, wisdom. Ito yung mga ma-pride, ano? He relies on his own ability, wisdom, knowledge, and experience. So, alam ko yan. Ako pa, sa wiring, magaling ako dyan. No? Sa salaminan, alam ko yan. No? Pero ang totoo, nagsimula naman tayo sa wala. Tinuruan lang din naman tayo. Uy, mas magaling ako maglinis ng bahay. Pero ang totoo, lahat naman ay nagsisimula sa wala. Tinuturuan lang tayong lahat. Kaya hindi tayo dapat magmayabang doon sa mga baguhan. Lalo sa mga bagong dalo sa gawain. Ay, pangit ng prayer niya. Hindi maganda. O, bakit? Nung ikaw ba ay bago, maganda ba prayer mo? Ayan. May mga ganyan. No? Ay, nagmumura siya. Ay, may tattoo siya. Ay, may bisyo siya. Naninigaral siya. Yan nga ang mga hinahanap ng Panginoon, kapatid. Ay, chismosa siya. Sobrang magmarites siya. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Ay, mainitin ang ulo niya. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid. Lahat tayo gustong manumbalik ng Diyos sa kanyang disenyo. Original design. So, sabi rito, he is filled with pride. Punong-puno ng pride. Punong-puno ng pride ang kanyang katauhan. So, proud people, mga kapatid, believe that there is God. Totoo yan. Kahit yung mapalalo o mayabang na tao, alam niya may Diyos. But, they believe only for themselves. Kahit yung mga unbeliever, alam nilang may Diyos. Pero, mas naniniwala sila at ginagawa nilang Diyos-Diyosan ang kanilang sarili. Yung sarili nilang kakayanan. Ganun po, no? Ang mga proud people.
So they think they are so great that they do not anymore trust God. Kaya ko yan. Ako pa. Diyan ako magaling. Yung lumikha nga o gumawa nga ng Titanic eh. Ang sabi, kahit Diyos, hindi kayang palubugin. Ang nilikha, ang ginawa kong barko. Sabi yun. No? Pero ano nangyari? Lumubog. Tumama sa iceberg. Nagmayabang eh. Kaya mga kapatid, even sa ministry, may danger din po dyan. Lalo, no, kapag talagang maalam na tayo sa salita ng Diyos. Ingat kapatid, ingat tayong lahat. Pwedeng pumasok ang danger kahit sa mananampalataya na. At dyan nagkakaroon ng bahabahagi. Because of Because of pride. So they think they are great, that they do not anymore trust God. Worse, others believe and preach that they are even God. Sabi ng Panginoon eh. Itong sabi sa akin ng Panginoon. Yan. Ingat. Ito ang sabi ng ganito. Baka hindi na si Lord ang may sabi niyan. Baka ibang maliit na letter God na. G. No. So a proud man trusts himself instead of God. Yung sobrang proud sa sarili, sobrang tiwala niyan sa kanyang sarili kaysa sa Panginoon. Now, ito naman yung curse is the one who relies on man's strength. Ito yung sumpa, mga kapatid, no? Sa Jeremiah chapter 17, ayan. Saan ba yung, ayun, Jeremiah? Ayun, natakpan. Okay. Jeremiah chapter 17, verse 5 and 6. Babasahin ko po. Ang sabi rito, sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala, kanino raw? Sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Malinaw ano? Mga kapatid, purihin ng Diyos. Kapag sa tao tayo nagtiwala, mismong Jeremiah 17, ang Panginoong Diyos na may sabi, huwag tayo magtitiwala sa tao, sa nilikha lang ng Diyos. Magtiwala tayo dun sa lumikha. At verse 6, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Kaya mga kapatid, kung meron tayong pagkakatiwalaan, yun ay ang Panginoong Diyos lamang. Eh kahit nga magkakamag-anak nagkakaonsehan pa sa pera sa lupa, sa mga bagay-bagay, nagkakainggitan pa nga magkakapatid eh. Tama po ba? Even sa mga Kristiyano, mga born again, sinasabi, nagkakaroon yan. Amen? So destruction happens to a person who trusts in his or her own strength or another's. We must understand, mga kapatid, that we were not created to be alone. Kaya wag mo sasabihin na nag-iisa na lang ako sa buhay, walang tumutulong at nagmamahal sa akin. Kapatid, kapag gano'n ang inisip mo, dinadaya ka ng kalaban. Hindi totoo yan. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoong Diyos. Kasama natin ang ating batong sandigan na never magigiba. Kaya kung meron kang dapat sandalan, meron tayong dapat sandalan, hindi tao, hindi anak natin, hindi asawa natin, hindi ang kahit na sino. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Yun ang itinuturo ng Bible. Because lahat yan, iiwan, mamamatay tayong lahat. Ibig sabihin, lahat yan, sabi ng verse 5 ng Jeremiah 17, may hangganan ng buhay ng tao. Pero yung buhay ng Panginoon, magpasawalang hanggan, walang kamatayan. So kanino ka magtitiwala? Kanino tayo magtitiwala?
Doon sa namamatay o sa walang kamatayan? Doon sa may eternal life. Amen? So, but sabi to, we must understand that we were not created to be alone, but to be with God. Ayun. So, curse is the creation, sabi rito, separated from the Creator. Now, sa pagpapatuloy ng Jeremiah 17:7 and 8, blessed is the one who trusts God. Napakaganda nito. Basahin ko po. Ang sabi ng Jeremiah 17:7 verse 7 and 8, ngunit maligaya, ang ganda po nito, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Praise God. Ang katulad niya'y halamang nakatanim, saan? Sa tabi ng batisan. Ang mga ugat at patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Praise God. Sa Pilipinas, napakainit. Sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mangunguna. Now, what is the spiritual speaking about this verse? Mga kapatid, kung ang ating mga buhay na tinatawag na ugat ay nakasawsaw palagi sa salita ng Panginoon, that is tubig. Yan ang humihigop para kahit anong dumating man na mga maiinit na problema sa ating mga buhay, mamamalaging luntian ang ating mga dahon at palagi tayong mamumunga. Ano man ang sitwasyon, ano man ang season ng ating buhay, kapatid, there is a fruit of the Holy Spirit na ating mararanasan. Ganun po ang nakababad ang ugat. Nakababad ang presensya natin sa Panginoon Diyos. So a man who trusts God constantly seek Him. Amen? Ulitin ko po. Ang tao daw na nagtitiwala constantly, no? Ay patuloy na hinahanap ang Panginoong Diyos, no? Ang sabi nito sa Proverbs, ayan, chapter 3, verse 5 and 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin. Ibig sabihin, una siya agad sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ibig sabihin, lahat ng ating mga gagawin, siyempre may gawaing masama. Siyempre, ang diringgin ng Panginoon yung mabuti, yung kalooban niya. So, lahat daw po yun, isang guni natin sa Panginoon. Bakit ganun hindi ako dinidinig? Baka na may pinagpe-pray mo, masunog yung bahay ng kapitbahay mo. Hindi didinggin ng Panginoon yun. Kahit anong sangguni natin dyan. Lord, baka pwede na siyang mamatay bukas. Hindi ganun. Hindi didinggin ng Panginoon. Lord, baka pwede namang lumubog na siya. Lord, baka pwede namang ganito ganyan. Puro mga negatibo. Hindi yan sasangguniin ng Panginoon. No? Kailangan na ayon sa will ng Panginoon. Yun po ang totoong nagtitiwala sa Diyos. So a proud person depends on his or her wisdom. But a person who trusts God always seek Him. Lord, ano po bang gagawin ko? Kapos na kapos po ako. Lord, ano po bang pwede kong iluto? Ito lang po meron ako, sardinas. O di yan lang. Mga simple. Lord, paano po kaya ako makakapagtrabahong muli? Di humanap ka, anak ng panibagong ma-applyan. No? Ang Lord na nagbibigay, mga simple. Pero kailangan mo isang, Lord, ano ba yung bibiling kong kulay ng cellphone? No? Ay sige, ito na lang, black. Pero nagandahan ka sa puti. O di, nung makita mo yung merong kumuha ng kulay na puti, di, nagandahan ka, parang nangihinayang ka, parang gusto, nabuksan mo. No? So lahat isinasangguni sa Panginoon. Ganun po mga kapatid. Ang tunay na nagtitiwala sa Diyos, hindi siya umaasa sa sarili niyang karunungan. Why? Because kapag umasa tayo sa sarili nating karunungan, may tendency, lalo walang guidance ang Panginoon,
magkakamali po tayo. And that is pride. That is pride, kapatid. So this person sees God as the one who constantly guides. Finding out God's will before making decision is a sign of a humble heart. Yun pala yun, mga kapatid, na yung humihingi lagi ng guide sa Panginoon, yun po yung may sign na talagang humble heart itong taong ito. We do not need to inquire of God whether we do or not the things He already commanded in the Bible, as well as our responsibility to ourselves, family, work, church, community, and nation. We need to do things with the wisdom and ability from God. Ganun po, mga kapatid, no? Ganun po ang nais ng Panginoon. Now, ano ba yung principle ng Panginoon? Malapit na po tayo matapos. The principle of listening before doing. Ito po yung principle ng makinig ka muna bago mo gawin. Minsan kasi nangyayari, ginawa mo na, tsaka mo palang na-realize, mali pala ako. Yan ang delikado. Inuuna mo muna yung step bago mo sinunod yung gusto ng Panginoon. Sablay yun. So this principle was practiced by David. When he was still living on earth, he was called the man after God's own heart. It is true that David had many weaknesses. Maraming kahinaan, kahit nga tayo, and failures. Pero alam niyo ang maganda sa Bible? Napakagandang aklat na ito. Lahat ng sablay ng mga karakter na nandito, very bold. Talagang ipinakita kung paano sila sumablay, kung paano sila nagtagumpay, at kung paano sila nagpatuloy sa larangan ng pagsunod sa Panginoong Diyos, sa kalooban ng pagsunod sa Panginoong Diyos. No? So, it is true that David had many weaknesses and failures, but we can see from the Bible that he had trained himself to seek God first. Before that, he had trained himself, no? Before he carried out decision. Mababasa po natin yan sa 1 Samuel chapter 23, mga kapatid, ano? 1 Samuel chapter 23, verse 3 to 5, no? Napakaganda po. Sabi rito, ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang ay takot tayo, kaya tayo nagtatago dito sa Juda. So, paano natin malalabanan ang mga makapal na Pilisteyong ito? Verse 4, kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. Galing, ano? Ang sagot naman sa kanya ni Lord, pumaroon kayo sa Keila at ipalulupig ko sa inyo ang mga Pilisteyo. Parang hindi ko naman nakakausap si Lord. Yan, may mga ganyan, no? Parang hindi naman nagsasalita si Lord sa akin. Ang tanong ko ito, mga kapatid, nagbabasa ba tayo ng Bible para makausap natin ang Panginoon? Nandiyan na lahat ng kanyang mga instruction para hindi tayo sumablay at magpatuloy sa pagkakamali. Basahin po natin. Tingnan nyo si Haring David, sumasangguni siya kay Yahweh. Wala pang Bible noon. Pero ngayon may Bible na. Talagang para sa atin ito, pinagkaloob sa atin, purihin ng Diyos, iyan ang ating basahin para malaman natin at makaiwas tayo sa mga maling desisyon sa buhay. Amen? So, because of his principle of listening to God before doing things, he always won against his enemy. Nananalo palagi sila Haring David because of the instruction of God. No? Kaya pala ako natatalo. Hindi pala instruction ni God ang sinusunod ko. Baliktarin mo lang. Instruction ko pala ang nasusunod. Kaya pala sumasablay. Ayan. Kahit anong pray po natin, kahit na 8 oras tayong manalangin, pero kung hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, ang mga ikinikilos natin, kapatid, malabo na dinggin tayo ng Panginoon.
Sabi ng awit 66:18, if you have cherished in your heart, God will not listen. So Jesus also followed the same principle during his time on earth. Kahit ang Panginoong Hesus, kinakausap niya ang Diyos Ama. He said, I tell you the truth. The Son can nothing by himself. He can only do what he sees his Father is doing. Because whatever the Father does, the Son also does. John chapter 5 verse 19. Na ang sabi dito, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang linaw. Ang ginagawa ng Ama, ang siya ring ginagawa ng anak. Kaya kung mapapansin ninyo, no? Nakapapanood ko lang po ng balita kanina. Biruin nyo, mga nanay na nila, pinupus nila ang kanilang mga anak na babae sa mga cyber sex para kumita ng pera. Abay, anong magiging klaseng buhay ang mga batang ito? Mismong magulang nila ang nagpupus para lang kumita ng pera. Ang daming pribilehiyo na ipinagkakaloob ang Panginoon. Yun ang mahirap, kapatid, kapag walang relasyon sa Panginoon at guidance ng Panginoong Diyos. Sarili na nilang kagustuhan ang nangyayari kahit mapahamak ang kanilang mga anak. Nakakalungkot, no? So the needs around him did not compel Jesus to do the things he did, but what the Spirit of the Father urged him to do. John 14:10. Ano po ang sinasabi ng John 14:10? Purihin ng Panginoon. Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama? At ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Napakalinaw. So kay Jesus Christ, sumasa kanya ang Ama. At siyempre, ang banal na Espiritu. Kaya nga 3-in-1. No? Iisa lang ang Panginoong Diyos. No? So the needs, sabi rito, Jesus would not anything except if it was the Father's will. He did not rely upon himself, but on the Father who loved him. John 5:20. Okay? Ang sabi rito sa John 5:20, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang papakita sa kanya ng Ama at manggigilalas kayo. No? Sample, nakakala mo ang bait-bait ng anak natin. Yung pala, merong ginagawang kalokohan. Yan. Tinuruan ko naman siya mag-pray. Tinuruan ko naman siyang magbasa ng Bible. Pero hindi mo naman pagdating sa labas, iba ang ginagawa. Sinong naglilid doon? No? Pero si Jesus Christ na ating pattern, kahit siya'y Diyos, pinakikinggan pa rin niya ang sinasabi ng Ama, ng Diyos Ama. Amen? So we need to hear from God. Jesus is our model. Tandaan po natin yan, mga kapatid, bilang pagtatapos. On how to live life on earth. No? 1 John 2:6. No, last verse. 1 John 2:6. Ang sabi rito sa 1 John 2:6, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Ulitin ko po. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Kristo. Lagi naman ako nasa gawain. Lagi naman akong nagbabasa ng ganito. Lagi naman akong nakikinig ng mga audio Bible. Lagi ako nag-share ng Word of God sa Facebook. Pero hindi yun eh. Ang tanong, pinapamuhay ba talaga natin lahat? Siyempre, walang makaka-perfect kahit ako, kahit sino sa atin. Pero at the same time, meron dapat unti-unting nababago. And we need to listen and recognize God's voice for us to effectively do His will. Hindi do our will or do my will.
yung will ng Panginoong Diyos. We must understand that no matter how noble are the things we do, they are still dead works if they are not God's will. Patay pa rin ang ating mga ginagawang mabuti kung hindi kalooban ng Diyos ang ating mga pinaggagawa. Kung ang motibo natin ay hindi mainam sa harapan ng Panginoon, dead works po yan, mga kapatid. Amen? Dead works po yan. So we need to be clothed with humility by seeking God in all our important decision. Kailangan po suot-suot po natin yung damit ng pagiging humility. Hindi yung kaplastikan na humility. Yung totoong humility ang itinuturo sa atin dahil hindi plastic ang Panginoong Jesucristo. Totoo siya dahil nabubuhay siya sa katotohanan. He is the way, the truth, and the life. Amen? So we must give time to listen to the Holy Spirit sa panahon natin ngayon dahil wala na ang Panginoong Jesucristo. Because He leads us to victory, prosperity, and success. Amen? Now, bilang application sa topic po na ito, na inquiring of the Lord, o yung dapat nagtatanong tayo sa Panginoong Diyos. Sa mga late pong dumating, puri ng Panginoon, nakahabol po kayo. James 4:6 po, ang scripture na ating pong pinag-aralan about sa pride, no? So, application, have you sought God in your decision making? In what way? Do you have time to listen to God's voice that directs you? Is there pride in your life? Let us pray. Hallelujah, Lord. Salamat po, Diyos. Maaring marami ka pa nakikita sa amin, Panginoon, na pride. Pride na minsan parang tingin namin mas magaling kami kaysa sa aming kapwa. Mas mahusay kaming magsalita. Mas magaling kaming dumiskarte. Mas magaling kaming mag-isip, matalino kami. Pero hindi namin namamalayan, Panginoon. Ito pala ay ugat ng pride. And patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Hindi kami dapat mabuhay dito. Dapat tanggalin namin ang kasuotan ng pagiging mapagmataas at pagiging proud sa aming sarili. Tulungan mo kami, Panginoon, na muling masuot namin ang kasuotan ng pagiging humble o humility. Salamat po, Diyos. Salamat po sa katagumpayan ng gawain ito. Lahat po kami ay sapul. Lahat po kami tinamaan, Panginoong Diyos. Pero salamat, bato-bato sa langit. At ito yung salita. Ang tamaan ay babaguhin ng Panginoong Diyos. Salamat po ng maraming-marami. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So ako rin po ang presider. To God be the glory. Ayan, pasensya na po kayo. Pinakya ko na po. So, may nasa na mag-share ng ating pong topic. So, is there pride in your life? Sabi sa number 2,